As one family, let us begin our celebration with our act of faith. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear friends, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Altogether we say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Let us pray. Grant, we pray, Almighty God, that always pondering spiritual things, we may carry out in both word and deed that which is pleasing to you. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of Leviticus. The Lord said to Moses, "Speak to the whole Israelite community and tell them, 'Be holy, for I, the Lord your God, am holy. You shall not bear hatred for your brother or sister in your heart. Though you may have to reprove your fellow citizen, do not incur sin because of him. Take no revenge and cherish no grudge against any of your people. You shall love your neighbor as yourself. I am the Lord." The word of the Lord. Thanks be to God. Let us Bless the Lord, O my soul, and all my being. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. He pardons all your iniquities, heals all your ills. He redeems your life from destruction, crowns you with kindness and compassion. Merciful and gracious is the Lord, slow to anger, and abounding in kindness. Not according to our sins does he deal with us, nor does he requite us according to our crimes. As far as the east is from the west, so far has he put our transgressions from us. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him.
reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, do you not know that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwells in you? If anyone destroys God's temple, God will destroy that person, for the temple of God, which you are, is holy. Let no one deceive himself. If anyone among you considers himself wise in this age, let him become a fool, so as to become wise. For the wisdom of this world is foolishness in the eyes of God. For it is written, God catches the wise in their own ruses. And again, the Lord knows the thoughts of the wise, that they are vain. So let no one boast about human beings, for everything belongs to you. Paul, or Apollos, or Cephas, or the world, or life, or death, or the present, or the future, all belong to you, and you to Christ, and Christ to God. The word of the Lord. Thanks be to God. We shall now rise to honor the Holy Gospel. Altogether, whoever keeps the word of Christ, for the love of God is truly perfected in him. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "You have heard that it was said, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. But I say to you, offer no resistance to one who is evil. When someone strikes you on your right cheek, turn the other one as well. If anyone wants to go to law with you over your tunic, hand over your cloak as well. Should anyone press you into service for 1 mile, go for 2 miles. Give to the one who asks of you, and do not turn your back on one who wants to borrow. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies, and pray for those who persecute you, that you may be children of your heavenly Father. For he makes his sun rise on the bad and the good, and causes rain to fall on the just and the unjust. For if you love those who love you, what recompense will you have?
Do not the tax collectors do the same? And if you greet your brothers only, what is unusual about that? Do not the pagans do the same? So be perfect, just as your heavenly Father is perfect. Sisters and brothers in Christ, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sa lahat po ng mga ipinag-uutos ng Diyos, sa lahat po ng utos ng Diyos, pinakamagaan po at pinakamasarap pong sundan at tuparin ang nabanggit na salita ngayon sa ating ebanghelyo ngayong linggong ito. The Lord said in today's gospel, pray for those who persecute you. Pray for those people who persecute you. Ipagdasal mo raw yung mga taong umuusig sa iyo, yung mga taong sumisira sa iyo, yung mga taong tumutulig sa sayo. Oo naman, dapat lang na ipagdarasal natin ang mga taong tumutulig sa atin. Dapat ipagdasal natin silang taos sa puso. Taimtim kumbaga, feel na feel, at madalas dapat natin silang ipinagdarasal. At ano ang magiging dasal natin sa mga taong tumutulig sa atin? Ang dasal natin sa kanila ay ito, mamatay na po sana siya. Makuryente po sana siya. Madapa sana siya. Gawin ko lang pong tanong. Itong utos ni Jesus sa atin ngayon. Tanong ko lang sa iyo, tanungin nga natin ang sarili natin. Kaya mo bang mahalin ang kaaway mo? Mamahalin mo ba ang kaaway mo? Kaya mo? Magagawa mo? Ipagdarasal mo ang taong sumisira, tumutulig sa umuusig sa'yo? Makakaya mo? Hindi nga. Kaya? Kaya? Makikita po natin sa ating pagbasa ngayon ang mga mabibigat, ang mga mahihirap na hinihingi ng Diyos sa ating mga alagad niya. Naniniwala po ako, kapag kaya mong mahalin ang kaaway mo, kapag ipinagdarasal mo ang taong umuusig sa iyo, hindi lamang gold medal ang matatanggap mo, kundi titulong santo ang mapapasayo. Sinabi ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon, ibigin mo ang kaaway mo. Mahalin mo ang kaaway mo. Huwag kang gaganti sa mga taong sumisira sa iyo. Bigyan mo ang sino mang humihingi sa iyo. Pahiramin mo ang sino mang humihiram sa iyo. Luguran may mo na balang nga na. Ano raw? Sandali lang ha. Bakit ang hirap naman yata nitong pinag-uutos ni Jesus sa atin? Ang dami niyang pwedeng ipagawa sa atin, bakit ito pang mahirap gawin ang kanyang hinihingi sa atin? Sobra naman yata kung makahingi sa atin ng Diyos, kung makapag-utos siya. Masyado naman yatang demanding ang Panginoon sa atin. Minsan daw po, may isang aso na lumapit sa maraming tao. Minsan daw may isang aso lumapit siya sa napakaraming tao. Paglapit nitong aso, nakita niya at narinig niya na nagtuturo itong maestro, itong guro. Nakikinig ang mga tao. So ang ginawa rin ng aso, dahil lumapit siya, nakirinig na rin siya, nakinig na siya. Alam niyo, narinig ng asong ito sa guro ang mga salitang ito. Sabi nung maestro, sabi nung guro, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo, ipagdasal ninyo ang mga taong tumutulig sa inyo. Sabi ng guro. Pagkatapos marinig ng asong ito yung mga salitang yon, pag uwi niya sa bahay, ang ginawa niya ay tinupad niya, sinundan niya kung ano yung narinig niya sa guro. Dahil gusto na niyang magpakatino, itong aso, gusto niya niyang magbago. Pero alam po ninyo, nang malaman ng mga bata ang pagbabagong buhay nitong aso, lalo siyang tinuligsa. Araw-araw na lamang, sa tuwing makikita ng mga batang ito yung aso, ay binabato siya. Hinahampas pa ng kahoy. At halos mamatay ng nakahandusay sa daan ng madatnan siya ng maestro.
Nakita ng maestro itong aso. Halos mamatay na siyang nakahandusay sa daan. At siyempre, ibinida po ng aso ang kabutihan na kanyang ginawa. Kesyo, tinupad daw niya yung narinig niyang aral dito sa maestro na mahalin ang kaaway, na ipagdasal ang mga umuusig sa kanya. Pero alam po ninyo ang sinabi ng maestro sa aso? Sabi ng maestro sa aso, oo, ipinag-utos ko na hindi ka na mangangagat pa, pero hindi ko naman sinabing hindi ka na tatahol pa. Sabi ng maestro sa aso. Oo, ipinag-utos ko, sinabi kong hindi ka na mangangagat pa, pero hindi ko naman sinabing hindi ka na tatahol pa. Opo, ipinag-uutos po ng Diyos na huwag tayong gumanti sa mga taong gumagawa ng masama sa atin, pero hindi naman po niya sinabing hindi na natin itatama pa ang maling ginagawa ng iba. Huwag kang gumanti. Ito ang pinag-uutos ng Diyos sa atin ngayon. Huwag gumanti, pero hindi ibig sabihin nun na hindi ka nalalaban pa. Hindi. Hindi ipinag-uutos ng Diyos na tatabi ka na lamang sa isang sulok o magmumukmuk ka na lamang habang ang iba ay nananamantala na sila sa paggawa ng masama. Huwag gumanti. Totoo yun. Tama yun. Meaning, huwag gantihan ng masama ang masama, kundi gantihan ng mabuting paraan ang kasamaan. Huwag gantihan ng masama ang masama, kundi gantihan ng mabuting paraan ang kasamaan. Labanan ing marok, king mayap aparalan. Tanong, paano? Paano ba pwedeng gantihan ng mabuti ang masama? Paano natin gagantihan ng mabuting paraan ang kasamaan? Don't get even and don't fight fire with fire. Don't fight fire with fire. Why? Because when we get even and when we fight fire with fire, we are sucked into the sinful lifestyle of those people who do us wrong. We simply become like them. We embrace evil as they have embraced evil. Ang may pusong bato, ang matigas na tao, alisin mo sa payapang puwersa. Ganon dapat. Gumanti ng mabuti sa masama. Ing pali sa gananeng dimla. Ang sandata, ang gawin mo, tapatan mo ng panalangin. Ang sandata, tapatan mo ng kabutihan. King pate, king epa mi kakaintindi, imbes na mi papanginis at mi papanyagpang, masanting pinaman po, ing mantuntamong masanting aparalan, mayap aparalan. Sa awayan, sa hindi pagkakaintindihan, imbes na sagpangan, maganda nga naman po na humanap ka ng mabuting paraan. Naniniwala po ako, hindi lang masama ang solusyon sa masama. Hindi lang gantihan ang sagot sa kawalang hiyaan. I believe, nakasusumpong po ng mabuting paraan ang taong mabuti sa pagtutuwid niya sa mali. Nakakakita po ng mabuting paraan ang taong mabuti sa pagtutuwid niya ng mali. Bakit? Dahil higit na mabisa ang mabuti kaysa sa masama. Higit na mabuti, higit na mabisa ang mabuti kaysa sa masama. Second, the Lord said at the end of the gospel, be perfect as your heavenly Father is perfect. Maging ganap kayo tulad ng amang nasa langit, tulad ng ama ninyong nasa langit, sabi ni Jesus. Like father, like son, like daughter, like father, like children. Kauri po natin ang Diyos, paalala lang sa ating lahat. Kauri natin ang Diyos, kawangis natin ang Panginoon, at itong wangis sana natin ay hindi lumalayo, hindi lumilihis sa Kanya. Ito po ang maikli at magandang tinutukoy ng mabigat na ipinag-uutos sa atin ngayon ng Ebanghelyo, ngayong linggong ito. Ano kasing utos ng Diyos? Mahalin mo ang kaaway mo. Ipagdasal mo ang mga taong sumisira, tumutulig sa sayo. Ibig sabihin, ipagdasal mo ang kaaway mo, hindi upang magbago sila. Mahirap yun. Kung minsan ang hirap baguhin ng isang tao, lalo na kapag matigas siya. Kundi, ipagdasal mo ang kaaway mo upang ikaw ang hindi magbago sa kanila, sa pakikitungo mo sa kanila.
ipagdasal ang kaaway, hindi upang magbago sila, kundi ipagdasal sila upang ikaw ang hindi magbago sa pakikitungo sa kanila at ikaw ay mananatiling kauri ng Diyos. Baloy po, masakit la po nga patukyan king kaya pantamo ring kapateta mo. Atila naman at naking kasaguli karela na apatukyan da katamo king marok dang paralan. Ne po? Paalala lang, tandaan po nating lahat, ang sino man pong gusto niyang magtanim ng galit sa iba, ang sino man po sa ating nasain niya ang gumanti sa iba, ang sino man po sa ating pumipili lang siya ng mga taong minamahal niya, kailanman ay hindi niya magiging kauri at kawangis ang Diyos. Sino man sa atin, ang sino mang nais niyang gumante sa iba, ang sino mang nagtatanim ng galit sa iba, at sino man sa atin na pumipili lang siya ng mga taong minamahal niya, kailanman ang taong yon ay hindi niya magiging kauri at kawangis ang Diyos. Be perfect, just as your Heavenly Father is perfect. Meaning, huwag kayong pauto sa mga taong gumagawa ng hindi wasto. At huwag kayong magpadala sa mga taong ang tingin nila sa sarili nila ay naiiba. Be perfect just as your Heavenly Father is perfect. Huwag pauto sa mga taong ang naisin nila ay ang paggawa ng hindi wasto. At huwag magpadala sa mga taong ang tingin nila sa sarili nila ay naiiba. Sana po lahat tayo, idalangin natin sa misang ito, na sana po huwag nating hahayaang mabawasan ang kabutihan sa ating puso nang dahil lamang sa mga taong tumutulig sa, naninira, umuusig at lumalaban sa atin. Bagkus, manatili po sana tayong kauri at kawangis ng Diyos. Amen? Amen? Please all rise. Let us now profess our faith. I believe In one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Sisters and brothers in Christ, let us dedicate ourselves to mirror the Father's holiness in our daily lives. Let us ask the Lord for the courage to live up to the challenge of the gospel as we say, "Hear the prayer of your people, Lord." All of us, please. Hear the prayer of your people, Lord. That nations torn by war and violence may settle their conflicts through dialogue and peaceful negotiation, we pray. Hear the prayer of your people, Lord. That warring factions among our people may realize that violence begets more violence, while reconciliation ushers in peace and hope, we pray. Hear the prayer of your people, Lord. That oppressors and violent people may open their eyes to see that the love of God is an invitation for them to reform their lives, we pray. Hear the prayer of your people, Lord.
that those who work for the cause of peace may be given strength and perseverance in their difficult mission, we pray. Hear the prayer of your people, Lord. Let us include in our prayers the following intentions. For the special intentions of Leil Abiog, Evelyn De La Rosa, Baby Liam Samuel Cristales, Ronald Cherub Kalilung, the St. Jude Thaddeus Parish Pastoral Council, the St. Jude Village officers and homeowners, for the good health of Anita Theodine, Ines Sunga, Paz Suing, Alan Guzman, Chel Cortez, Angela Pang, William Canlas, Ben Ingal, Maria Corazon Salvacion, Warren Salvacion, and all our sick relatives and friends. For the eternal repose of the souls of Norma, Maria Virginia, Marcelo, Dolores, Roman, Aquilina Pineda, Ernesto Manag, Mirna Sunga, Manuel Tonyo, Mark Louie, Juanita, Gregoria, Rolando, Angelita, Carlos, Corazon, Francisca, Naomi Viray Sandico, Willie, Alfredo and Emerenciana Sapnu, Thomas, Gilbert Simswanko, Reynande Sibug, Ranelo Destajo, Benjamin and Isabel Lagman, Hermenegildo Verano, Melchor Ingal, and all poor souls in purgatory, we pray. Hear the prayer of your people, Lord. Let us now pray for our personal intentions. May our prayers, O loving Father, help us to persevere to live a holy life through our sincere service to our brothers and sisters. We ask this through Christ our Lord. Amen.
We all rise for the incensing. Pray, my dear friends, that my and your sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. As we celebrate your mysteries, O Lord, with the observance that is your due, we humbly ask you that what we offer to the honor of your majesty may profit us for salvation. We ask this through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. For by His birth He brought renewal to humanity's fallen state, and by His suffering cancelled out our sins. By His rising from the dead, He has opened the way to eternal life, and by ascending to you, O Father, He has unlocked the gates of heaven. And so, with the company of angels and saints, we sing the hymn of your praise, as without end we all acclaim. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time He was betrayed and entered willingly into His passion, He took bread, and giving thanks, broke it and gave it to His disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, He took the chalice, and once more giving thanks, He gave it to His disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith.
Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Florentino, our Bishop, Pasiano, our Bishop Emeritus, and all the clergy. Remember your servant Norma, whom you have called from this world to yourself. Grant that she who was united with your Son in a death like his may also be one with him in his resurrection. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all. We pray that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles, Saint Jude Thaddeus, our patron saint, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, and in him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. Let us now pray for the coming of the kingdom as Jesus taught us. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the hope of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope
and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa mundo. Maawa ka sa amin, O Diyos, maawa ka, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa mundo. Ipagkaloob mo ang kapayapaan. Behold our merciful Lord Christ Jesus. He is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those who are called to His supper. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
Let us pray. Grant, we pray, Almighty God, that we may experience the effects of the salvation which is pledged to us by these mysteries. We ask this through Christ our Lord. Amen. Please be seated for some announcements. Please be reminded that February 26, this Wednesday, is Ash Wednesday, which ushers in the season of Lent. It is a day of fasting and abstinence. 2 Masses will be celebrated on Ash Wednesday. The 7:30 morning Mass, which is in Kapampangan, and the 6:30 evening Mass, which is in English. Imposition of ashes on the forehead of the faithful will take place in both Masses. It has been a traditional practice in our parish that on all Fridays of Lent, we celebrate the Eucharist in our clusters, preceded by the Stations of the Cross around the cluster area. The first of our cluster Stations of the Cross will be held at cluster phase 1A on Friday, February 28, starting at 5 o'clock in the afternoon, followed immediately by the celebration of the Eucharist at 6:30 in the evening. Both activities will be in English. Let us be one with our class phase 1A community in the observance of these Lenten activities. Thank you. We now rise for the final prayer and blessing. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. May the God of all consolation order your days in His peace and grant you the gifts of His blessing. Amen. May He free you always from every distress and confirm your hearts in His love. Amen. So that on this life's journey, you may be effective in good works, rich in the gifts of hope, faith, and charity, and may come happily to eternal life. Amen. And may the Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended, and our mission begins. Thanks be to God.